Magandang araw, Pilipinas! Sa ating matinding balita, mainit na usapin ngayon sa Senado ang kontrobersyal na revelasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagulat si Senator Bato sa mga ebidensyang ipinakita ng dating PDEA agent na si Morales na nagpapakita ng malawakang katiwalian sa Administrasyong Marcos Jr. Ang mga dokumentong ito ay iniharap matapos ang pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada na nagsilbing mitsa para sa mga mas malalim pa na investigasyon. Ayon kay Morales, ang mga ebidensyang ito ay naglalaman ng mga detalyadong ulat tungkol sa umunoy anomalya sa pondo ng PDEA, mga transaksyong hindi naaayon sa batas at iba pang uri ng katiwalian na kinasasangkutan ng ilang matataas opisyal ng administrasyon. Ang mga impormasyon ay galing umano sa loob ng mismo ng PDEA na ayon kay Morales ay nagpapakita ng malalim na ugot ng problema sa ahensya. Dahil dito, mas lalong umiinit ang isyu ng katiwalian at nagiging sentro ng usapin sa Senado. Sa gitna ng mga pagbubunyag nito, umapila si Senator Bato sa publiko na maging maingat sa panghusga at maghintay ng resulta ng investigasyon. Gayunpaman, hindi na maitatanggi na lumalalim ang krisis sa katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Well, itong ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. JM or Jonathan Morales, sir, nanood po, I think, more or less 50,000 live viewers kanina sa Senate hearing and majority po na nagko-comment na taong bayan from all over the world ay dismayado sa nangyari sa Senate hearing at ang iba naawa sa inyo at ang iba sinasabi parang ginang up kayo, pinagtulungan kayo doon sa Senado. Unang katanungan, yun ba po ang naramdaman ninyo during the time na para bang pinagtulungan kayo o ginang up kayo sa line or way of questioning ng mga senador? Opo, kanina, hindi naman po lahat, kanina, okay. Yung ang naging tema ng pagtatanong kanina ay hindi para mapalabas yung, yung issue patungkol doon sa PDEA leaks. Kung saan, yung pinalabas ninyo sa inyong blog, yung mga classified documents na galing sa PDEA. Ito yung mga dokumento na naandon sa Intelligence Investigation Service. Ito yung subject nung Senate hearing kanina. Ngunit ang nangyari naging mistulang pamimersonal sa inyong lingkod at ito ay talagang nagmistulang talagang halos lusawin yung buo kong pagkatao at pinalalabas na ang taong nahaharap sa isang kaso o mga kaso ay wala ng karapatang mabuhay o wala ng karapatan pang magsalita kahit na siya ay mayroong personal knowledge sa isang naganap na pangyayari. Yes, sir. Kasi sa unang salvo po ng Senate hearing, kung saan nagsalta si Senator Jinggoy Estrada, actually naboldyak ko na siya. Pero sabi ko nga, dapat talagang maging patas eh. Ang nakita kasi ng taong bayan ay yung hindi patas na katanungan at yung the way kayo tratuhin. Yun ang nakaramdaman ko na parang sinisindak kayo, tinatasan kayo ng boses, hindi pa man lang bumubuka ang inyong bibig, talagang parang gusto na kayong lamunin ng buo. Okay, doon sa katanungan, okay, ni Senator Jinggoy Estrada, doon tinitira niya yung kredibilidad ninyo. 'Di ba? Yung mga past cases na kinasangkutan nyo na most of them ay dismiss na.
if you talk about credibility, alam niyo po ba, which is na-post ko to kanina sa aking Facebook page, na si Jinggoy Estrada ay convicted sa bribery? Ay, hindi po. Ay, totoo po ba na convicted siya sa kasong bribery? Yes. Ito po, babasahin lang natin ng na ano sa inyo, mabilisan. Alright? Okay. Alright, ito. Actually, nasa balita po ito eh. Ito, pna.gov.ph. Alright? Basahin ko sa inyo ha. This was, kailan to? Dated January 19, 2024. Jinggoy Estrada, acquitted of plunder, but convicted of bribery. So that was January, alright? Ang sabi dito, the Manila Sandigan Bayan, on Friday, acquitted Senator Jinggoy Estrada and businesswoman Janet Lim Napoles of plunder charges in connection with the so-called pork barrel scam on account of reasonable doubt. But, it's so long na article, pero convicted siya sa bribery. So, kaya ko to sinasabi, because we're talking about credibility. So, dun sa hearing, para bagang ang dating sa aming mga mamamayan na wala na kayong karapatan na magsabi ng inyong na-experiensya o ang inyong na-witness nung kayo ay PIDEA agent pa nung 2012. Okay? Nung March 11, 2012 na kung saan pinirmahan mo yung pre-op at authority to op na yon, parang sinasabi doon ni Mr. Estrada na dapat wag kayo paniwalaan ng taong bayan kasi kayo ay may nasasangkot na kaso. So para nga sa akin, sir, kung yun ang kanyang premise or narrative, hindi ba dapat hindi rin natin siya pagkatiwalaan bilang isang senador kung siya ay convicted sa bribery? Kung susundin po natin yung kanyang mga sinasabi na ang katulad kung may kaso o may mga kaso ay hindi dapat pagkatiwalaan, mas dapat nga nating hindi pagkatiwalaan yung mga tao na napatunayan ng nagkasala sa batas. Ito yung mayroong mga may mga conviction na sa mga hukuman. Ako ay wala pa namang nangyayaring conviction sa akin. At doon sa mga kaso na ibinato sa akin ng PIDEA, ganun din sa mga harassment case na ipinail ng mga opposition dito sa aming village. Sa katunayan, nalulungkot po ako dahil ang inaasahan ko na yung mga makakaharap kong mga senador ay magiging maayos, respetado, objective. At magiging objective sa kanilang sa mga kanilang pagtatanong upang dumating dun sa punto na makapaggawa sila ng nararapat na batas patungkol dito sa sa subject ng hearing na PIDEA leaks. Yes. Doon po kasi talagang ito, hindi ko lang to sentimiento. It's the same thing sentiments na naramdaman namin nung first hearing na imbis na tanungin ka tungkol sa subject na si Marcos Jr. ay dapat aarestuhin o i-raid noong March 11 of 2012 doon sa 46C, doon sa Rockwell na yon. Pero ang naging line of questioning ni Senator Jinggoy Estrada na I hope makabawi siya sa second hearing will still give him a chance. Okay? Ako, I was trying to understand him. Okay? Na sana talagang, katulad kay Senator Bato na pinilit nating intindihin, sana sa second hearing ay magpakitang gilas muli si Senator Jinggoy Estrada because of this clamor ng taong bayan na yung line of questioning niya is attacking your personality. So, ang question, sir, ano yung that time na ini-interview at ina-atake itong mga luma mga kaso na kinasasangkutan na karamihan sa mga yun na acquit ka naman at walang conviction. Ano yung moment na yun? Dalhin mo kami doon sa moment na yun. Ano yung pakaramdam mo na isang taong lingkod bayan na gusto lamang na magkaroon ng maayos na batas
dyan sa PIDEA na hindi nga dapat nagli-leak ng mga dokumento at maayos ang, ang kanilang pamumuno. So ano yung pakiramdam mo? Alam nyo, yung nga, no, parang sabi ko nga, mukhang nagkamali ako ng mga, ano, no, ng institusyon na nilapitan, ano, para magkaroon ng, ano, no, ng pagbabago doon sa mga batas na ipinatutupad patungkol doon sa mga document security at saka doon sa mga ganyan, ano, mga classified, ano, no, classified documents o classified information. Sa paniniwala ko, kaya ako sumulat sa Senado ay dahil magkakaroon ng tamang kasagutan. At bilang mga framers ng ano no ng ating mga batas o bumabalangkas ng batas, ang inaasahan ko ay magkakaroon ng matamang pakinig at aalamin talaga kung ano yung mga punot dulo o paano nangyari ito, no? Ngayon, ang kinagulat ko ay yung ginawang pag-atake sa aking personal na pagkatao. At nasagot ko naman na ito na-comply ko na doon sa PIDEA Recruitment Committee at sa katunayan, nabigyan na ako ng order, nabigyan na ako ng appointment para makapasok. Nagtataka nga ako, lipas na wala na rin ako sa PIDEA. Kumbaga sa irrelevant na itong mga issue na pilit nilang ibinabangon. Particular si Senator Jinggoy Estrada. Pilit niyang talagang ginagawang basihan yung aking mga pagkakaroon ng kaso o yung mga naging mga pagkakamali noon na naayos naman, na nagkaroon naman ng mga solusyon. Sa katunayan, yung nga, sabi ko nga, natanggap ako ng PIDEA dahil nga wala akong mga pending cases, lalo na doon sa dahil magre-reflect naman doon sa service record. So, nagtataka talaga ako sa kanya, ano ang motibo? Ano ang dahilan? Bakit ganun niya ako itrato samantalang mas maganda siguro kung ang itatanong niya sa akin ay yung tungkol doon sa pagbabalangkas ng batas, para magkaroon ng nararapat na batas patungkol dito sa subject ng Senate hearing. Yun po. So, you know what, alam ko kasi nakikinig sa atin ng mga senador. Kahit na yung si Bitong, inamin niya, di ba, na siya ay nakikinig. Ako, Senator Jinggoy Estrada, kung yung bunganga ko parang Armalite lang, na talagang dismayado ako sa'yo, dahil nga yun din ang testamento o testimonya o sentimiento ng taong bayan, hindi ka namin kaaway. Okay? Hindi ka kaaway ni Mr. Morales, hindi kita kaaway. We are here para ilabas yung aming hinaing. So sana as a senator, patunayan mo sa amin sa next hearing na nasa tamang landas ka. Pero Mr. Morales, gusto kong tanungin na paulit-ulit na sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na, kung sino-sino mga dinadamay mong pangalan dito Parang dinamay mo lang kung sino-sino. So parang, ang dating sa taong bayan, nag-conduct ng Senate hearing because of gawa-gawa lang na pangalan mo na parang, ang dating sa amin, si Morales ay one day, nung April 2 or kailan ba? Nung April 30, before April 30, gumawa-gawa ng eksena para lang siya maimbita dyan sa Senate at nilagay ang pangalan ni Maricel Soriano at pangalan ni Bongbong Marcos. Hindi masyado nabigyan ng pansin yun sa Senate Gusto ko po mag-comment kayo dito sa atin. Kasi talagang nakatutok sa atin. Ano yung gusto nyo sanang sabihin doon? Unang-una, yung sinasabi niya na gawa-gawa lang, at ako lang yung nagpakalat yan. Ako yung, unang-una, wala akong mapapala dyan. Wala akong mapapala kundi kamatayan at kapahamakan. Nananahimik po ako. Itong, itong mga classified documents at classified information, noon pa pong 2012 nangyari yan. Nag-umpisa po yan noong aking makunan ng statement, ma-interview
yung confidential informant. Sa akin, ginawa ko lamang po yung trabaho ko. Yun lamang po, doon lang po ako. Wala po akong masama na ano man dyan dahil yung mga dokumento niya nasa opisina. Kung ako man may masamang motibo, bakit hindi noong 2016 nung tumakbo si That's true. si politician Bongbong Marcos bilang Vice President? At bakit hindi ko ginawa din yan kung talagang ako ay gumagawa lang para pag ano lang itong mga tao na to noong 2022 presidential election. That's Hindi, true. wala po sa akin yan eh. Ito, nagkataon lamang na ako yung nag-imbestiga niyan, ng pangyayari na yan. Hindi naman po ako ang nagbibintang, hindi po ako. Yung confidential informant po na na-interview ko kasi meron siyang mga dalang mga litrato at pinakita pa nga din sa akin yung pinagkunan niya ng litrato doon sa kanyang cellphone. Ngayon, ang tanong ko, bakit ako yung piniperder dyan sa Senate investigation, particular na kay Senator Jinggoy Estrada? Nagtataka ako, bakit yung personal na pagkatao ko ang kanyang kakalkalin, ang kanyang gigibain? Dahil ba ang nasasangkot ay si Pangulong Marcos? O dahil ba ang nasasangkot ay si Maricel Soriano na kanyang kapwa-artista? Nakita naman natin na itong si Binibining Maricel Soriano na isang artista ay kinumpirma niya yung address na nakalagay doon sa isa sa mga classified documents. Yes. At inamin niya na siya ang may-ari ng particular na unit doon sa Rockwell na 46C. At That's ito true. nga, ayon sa kanya, di umano, ito raw ay naibenta na niya noong 2012. Pero hindi naman niya sinabi kung anong petsa niya naibenta. Kung sa akin, masyado akong ginikibit ni Senator Estrada, bakit hindi niya natanong si Maricel Soriano yung particular na petsa nung ito ay maibenta? Sapagkat ang pinag-uusapan po dito ay yung panahon na dapat sana ay naging subject siya ng surveillance, yung casing and surveillance na isang parte ng anti-illegal drugs operation ng PIDEA. Ngayon tinanong niya ako, alam mo ba kung sino ang may-ari? Hindi ko alam. Kasi yung authority to operate, yung pre-ops na yun, ang purpose doon ay mag-validate ng information. Iba-validate namin talaga. Ngayon, nagkataon, kung ano yung dineklara na confidential informant, katulad ng address, nung particular na condominium unit sa Rockwell, eh nagtugma naman. Ako hindi ko alam yun eh. Hindi ko alam kung doon talaga siya nakatira o hindi siya doon nakatira o umuupa lang siya o hindi ko alam. Hindi ko alam. Kaya nga doon lang kaya nga doon ko nakita, sabi ko mukhang iba yung iba yung patutunguhan ng tinititigan doon sa tinitingnan. Sana kung ako ay natanong ng maayos, paano ba nag-umpisa ito? Di ba? Hindi yung ikaw, wala kang kredibilidad. Ikaw ganito, may kaso ka. Ikaw marami kang kaso. Sapat po ba yon na ako ay dapat hindi pagkatiwalaan? Paano po siya? Siya po pala ay isang convicted. Dapat din po ba natin isang pagkatiwalaan? Katulad ng ginagawa niya sa akin? Ako naniniwala, dito sa ating bansa, pantay-pantay. Meron tayong batas. Di ba? Kaya nga tayong merong batas para meron tayong sundin. Magkaroon tayong ng kaayusan. Pero sa nakikita natin, paano kung ang isang senador na mismong gumagawa ng batas ay sila mismo ang tila sumasalaula sa mga ito. Di ba? Sa ating mga ordinaryong tao, tama ba yung ginawa niya sa akin? Tama ba? Paano tayo makagagawa ng tamang batas kung ang mismong mga gumagawa ng batas ang isang tila sumasalaula sa mga ito. Parang ito ang batas na ito, ikaw hindi ka kasali. Di ba? Kasi masamang tao ka. Kasi marami kang kaso.
kasi ganito ka. Paano naman yung gumagawa ng batas kung may kaso at sentensyado na pala? Paano na yan? Dapat ba natin pagtiwalaan ang isang halal ng taong bayan? May batik pala o napatunayan na sa hukuman. Dapat ba natin siyang pagkatiwalaan? Yeah. Actually, tanong po yan ng taong bayan. Sagutin. Alam na yan ng taong bayan kung anong sagot. Dito sa ating platform, kasi ang mainstream media ay bulag, pipi at bingi at halos ayaw na iulat ito. Bigyan ko ng chance kasi ako, PIDEA agent Morales, wala akong kinatatakutan sa mga taong pinag-uusapan natin. Kung gusto ni Senator Jinggoy Estrada, hinahamon ko siya. Magpa-interview siya sa akin para masagot niya yung katanungan. Tama ba? Para makasagot, hindi opisyal, wala sa Senado. Kumbaga, dito tayo sa publiko, makikita. So I hope, I'm willing. Lahat, kahit sino sa kanila na gusto gusto nyo, na feeling nyo, aping-api kayo dahil Dahil this is my channel, Maharlika, then, you are free to contact me. Kahit sino kayo, kahit si Lasso, kahit si Morales. Si Bitong. Lahat kayo. Pwede kayong magpa-interview dito para mabigyan kayo ng limelight. Ito ang aking email, maharlikanetwork@protonmail.com. Ayan, screenshot nyo na yan. Balik ako. Sir, yung property ni Maricel Soriano ay naibenta noong may balita sa internet na nakuha namin, Scoop News. Award-winning actress Diamond Star Maricel Soriano has reportedly moved into a new home in North Green Hills, San Juan 2 weeks ago, and now neighbor of former Philippine President Joseph Estrada. Okay? So March nangyari, March dapat i-raid nyo yung kanyang bahay sa 46C, March, April, May, June, July, August, September, October, like 6 months after, lumipat si Maricel Soriano at naibenta niya ang kanyang bahay sa 46C. So hindi lang natin alam kung kailan nabenta, April ba, May ba, June, July. Pero kung titignan mo yung article, kung October siya lumipat sa kapitbahay niya si Erap, malamang October niya nabenta. So that's, yung date na yan, tapos na. I mean, tapos mo na sulat doon sa pre-op, auto ready to op, itong kanyang address na siya nga ay allegedly sangkot doon sa Pulburon at kasama si Bongbong Marcos. So just to for your information. Now, Mr. Morales, let's talk about doon sa pag-admission ni Maricel doon sa address niya. Inamin niya na yes, doon siya nakatira. Pero yung questioning ulit sa kanya ni Senator Bato, wala tayong kinikilingan dito. Lahat kailangan boljakin. Parang ang sabi ng ating mga kababayan, para siyang binibaby. At binibaby nila ni Senator Robin Padilla. O kasama si Jinggoy doon. Kasi parang siya yung parang ang datingan nila, parang bow na bow or praise, pinipraise si Maricel na, parang thank you at nakarating kayo dito, So, doon tayo sa 46C muna na admission niya. Ano yung impact sa'yo nun? Alam nyo, yung nagkaroon ng pagkukulang doon sa follow-up question sana. Doon sa sayo ba yan, yung 46C na yan. Ikaw ba ay mayroong pagkakataon na tumatanggap ng bisita? That's true. Diyan sa condo unit mo. Sa nangyari kanina, nagmistula akong isang akusado o isang suspect yun nga po, naramdaman namin. Na halos ipako sa krus. Sa kaalaman ng lahat, ako po ay nag-imbestiga lang. Ako po ay kumuha lang ng salaysay. Ako po ay nag-entertain lang ng confidential informant. Yung confidential informant po na yon, nagtiwala lamang po sa PIDEA. Yung importante po sa amin lalo na sa alagad ng batas, importante po ang mga informant. Hindi lahat ng pagkakataon makakahuli ka sa pamamagitan ng plain view doctrine o ng mga inflagrante delito. Kinakailangan mo pa rin ang tulong ng community. Kaya nga pagka ganyan, may mga informant na ganyan,
kadalasan talagang marami kang makukuhang mga trabaho na malalaki. Doon sa kanina, no, sabi ko nga, parang nagkaroon ng pagkukulang. Hindi ko naman sinisisi yung mga senador na nagtatanong kanina, pero sabi ko nga, sana talagang inaddress talaga ng ano, tatanungin lang naman kung ayaw sagutin ni Maricel, Maricel Soriano, eh karapatan naman niya, no, na that's true. i-invoke yung kanyang ano, no, constitutional rights, 'di ba? Yun nga ano na kulangan at nasabi naman ni Senator Bato kanina na dahil nakita nga niya siguro humanitarian ano lang nakita niya daw na Parang nanginginig nanghina, oo. o nangihina dahil nga ano yun naman po ang ano. Pero yung nga lang sa akin nga kanina no, sabi ko nga ano ba kasalanan ko? Bakit mistula akong tinuring na akusado? Wala naman akong inakusahan. Ako nag-imbestiga lang. Yung sinasabi na sumisinghot ng ano no ng white White powdery powdery. substance yung mga nasa litrato na tinukoy ng confidential informant na sila politician Bongbong Marcos at Maricel Soriano, hindi po sa akin galing. Galing po dun sa confidential informant. Hindi po sa akin yun. Direduce ko nga po yung kanyang ano yung kanyang mga Testimonya. testimonya doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Ito po yung deposition, yung deposition of witness na ito yung sinasubmit pagka ikaw ay nag-apply ng search warrant. Yun po yun. Kaya nga sabi ko, bakit nagkaganito? Parang may kailangan pang gibain, may kailangan durugin. Ibig sabihin, ginagawa yung pagdudurog sa akin para palabasin na talagang kasinungalingan yung mga sinasabi na sa totoo lang ang issue rito yung pagkakalabas ng mga dokumento. Yung dokumento na yan, kung titingnan ako, yung mga dokumento nilalabas mo, merong appointment na disapprove ng civil service. Merong sulat na para doon sa transnational crime na ni Peter Lim sa isang ambassador na yung doon sa isang yung Peter na yeah. At yung nga itong authority to operate, yung pre-ops at saka yung memo na inano mo din nandun din sa vlog mo. Bakit hindi yun ang alamin? Bakit hindi yun ang sundan? Hindi yung nag-imbestiga dati patungkol doon sa dokumento na kinikilala naman ni Senator Bato de la Rosa na ito ay authentic at ito ay naniniwala siya na talagang meron at ito ay pinigtas o dinukot doon sa doon sa pinaglalagyan. Sa folder. Sana ang tinutukan ng investigasyon ay kung paano ito nag-leak. Bakit hindi kanila ako sa akin ang hinihimok ko rin kung hangga't maaari na bakit hindi kayo magbigay ng pahayag o halimbawa para at least kung masabi nyo kung paano ito napunta sa inyo. Hindi yung kagaya niyan, ako yung pinagbibintangan. Sabi ko nga, kaya nga ako sumulat sa inyo para magkaroon ng magkaroon ng kaliwanagan, magkaroon ng investigasyon. Kasi sabi ko nga, willing and able ako na na humarap sa inyo para lang maano itong issue na to. Alam niyo sir, willing naman po ako magsalita. Wala na pong problema sa akin. Alam ko, sir, talagang somehow na pahama kayo dito. Tulad ngayon, dinudurog kayo. Pero ang taong bayan naman nasa panig ninyo. Ang sa akin lang, sir, siguro pa ulit-ulit ko dito sinasabi, may death threat po akong 3. Galing kay Lisa Marcos at saka sa gobyernong ito. Kinasuhan po nila ako diyan sa Pilipinas. Hindi ko pa alam, baka 1 milyon nga po yung kaso ko. Kayo bilang otoridad, 'di ba? Bilang taong gobyerno, tagasunod ng batas o nagpapatupad ng batas o dati. Sa tingin niyo ba ito? Tanungin ko kayo, sir. Ito magtapatan kayo. Sagutin mo 'to. Tama ba na ipe-present ko yung sarili ko diyan sa Pilipinas na hindi ko alam kung 100, 1 milyon yung
pinabricate na crime sa akin? Ang seguridad ko ba ma-assure ng Senado, ng mga pulis na ako ay mabubuhay the moment na umapak ako sa airport? Kayo bilang isang dating tagapagpatupad ng batas, lingkod bayan, what is your opinion? Tatapatin ko din kayo, no? Hindi ko po masasagot na magagarantiyahan yung inyong kaligtasan kung kayo ay pupunta dito sa kung ganyan ang nangyayari dito sa ating bansa at kagaya nga ako na humarap sa Senate investigation, sa halip na ako ay maging resource person na turing nila bilang resource person, nakatikim ako ng talagang pagluluray sa aking pagkatao. Ano ba ang kasalanan ko? Ang naging nagawa ko lamang naman ay kumuha ng sinumpang salaysay noong confidential informant. Wala na akong matandaan na nagawa ko eh. Bakit pilit na ako ay talagang dinadala sa aking kahapon na ang kahapon ko ay pinagsikapan kong buuin. Nagkaroon man ako ng mga suspension, nagkaroon man ako ng pagkakadrap, sinikap ko pong buuin ito. Nasuspindi man ako, talaga itinama ko po talagang pinakita ko po doon sa sa pamunuan ng PNP at sa nakita naman nila naging karapat-dapat naman ako kaya nagkaroon ng restoration doon sa full duty status ko. At nung nag-apply naman ako sa PIDEA, nakita naman ng recruitment committee na ako'y karapat-dapat. Kasi kung hindi po ako karapat-dapat at ako'y nananatili sa madilim na kahapon, paano na? Wala na. Hindi ako tatanggapin. Ganon din po sa nakikita ko doon kay Senador Jinggoy Estrada. Pagkamat sinasabi nga ninyo na siya pala ay convicted sa kasong bribery, bakit nandyan siya sa Senado? Yeah. Yung ba, ibig sabihin, kung ba ikaw na-convict ka, wala ka ng karapatan. Di ba? Kasi kung yan, halimbawa, kung na-convict man yan, meron pa rin siyang mga karapatan para mag-apela. Hindi naman siya perpetually disqualified Kaya, yun nga po, no? Kaya nga po, yun yung, ako, natanggap po ako sa PIDEA dahil wala naman ako that time ng perpetual disqualification. Katulad din po niya. Sana, tinignan niya yung ganyan na hindi dapat na mambabatas pa naman si Senator Estrada. Sana tinignan niya yung angulo na yon. Teka muna, mambabatas ako. Hindi ko po kayo tinuturuan Gumagawa po kayo ng batas. Kami po ay taong bayan, parte ng taong bayan, 'di ba? But gumagawa ng batas dapat yung mismong gumagawa ng batas, yung talagang dapat mag-observe doon sa mga karapatan ng kanyang nasasakupan. Constituents niyo po ako. Wala po akong sama ng loob sa inyo. Kaya lamang po, napansin ko po na mukhang talagang na pinag-iinitan niyo po ako dahil personal na po yung ginawa niyo sa akin. Yes, sir. So balik ako doon sa kung yung willingness ko to appear. I am willing to appear via Zoom, but not sa Pilipinas at not sa embassy. Kasi I know kung ano yung karapatan ko bilang isang mamamayan. Kung gusto lang nila marinig yung aking boses at ang aking paliwanag kung bakit napunta sa akin yung mga dokumento na yan, pwede naman akong sagutin yan. Pero bakit gusto nila akong pauwiin? Kaya nga sabi ko, kung gusto lang pala nila marinig, i-contempt or patayin? Yun lang ang sa akin, sir. So kung tatanungin niyo po ako na, kasi sabi niyo kanina, sana, magsalita ako, I am willing to speak up. Yan po ang favorite thing to do ko, to speak up for what is right. Speak up for the truth. Then, moving forward, Mr. Morales, so, tama ba, ikayo bilang isang investigador, ang nakita namin ng mga taong bayan, yung line of question ng kay Maricel nga, it's very close-ended question. Hindi ba dapat pag investigador ka, open-ended, na parang siguro ang tanong dito, Miss Maricel Soriano, gaano kayo katagal magkakilala ni Mr. Marcos? Or kailan kayo nagkakilala? Hindi ba dapat parang mga ganun yung questioning as an investigative
agent? Kung ako ang magtatanong, ang itatanong ko, gaano kadalas Gaano bumisita kadalas? sa'yo Okay? itong si politician Bongbong Marcos. Kasi nga, ito po yung lumabas na na information sa taong bayan. Ito yung tinatanong ng taong bayan. Di ba? Ang nangyari, nagkulang. Mukhang nagkulang doon sa parte na yun, no, na nasayang yung pagkakataon. Nasayang. Opo, kung siya ba ay talagang hindi na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Okay. Kung siya ba ay naakusahan, di ba? O kung hindi naman, pwede naman yan sagutin o hindi. Yun naman po, marami po sana, hindi That's po true. natin tinuturuan yung mga butihing senador. Kaya lang, ang sa akin po, bilang isa doon sa mga nagisa doon sa Senate investigation, parang parang hindi ata nagkaroon ng patas na pagtrato. Doon sa kasi unang-una, ako ba yung naisumbong na ang sa akin, isinumbong ako na ito may kaso yan, ito ganyan may kaso. Sino ba? Yung mga kaso niya, parte lamang ng trabaho. Kagaya sinasabi ni Grace po na doon sa aming village. Dito sa aming village, meron akong mga kaso. Yeah. Opo, totoo po yun na nagkakaso po ako dahil ito po doon sa mga oposisyon naggalit sa akin. Yun nga po ang kaya nga po hindi nangangahulugan na sinampahan ka ng kaso, ganun ka na. O bakit yung mga nakakasuhan ng dyan, di ba? Yes. Marami hindi. Ikaw ba, isang tao, gusto mo ba na kakasuhan ka? Natural, hindi. Di ba? Yeah. Pero bakit ka nakakasuhan? That's true. Di ba? Ang magagawa mo lang, pagka nakasuhan ka, ipagtanggol yung sarili mo. Umating ka doon sa hukuman o sa piskalya. Yes. Para mo yung karapatan mo. Di ba? Yeah. Hindi yung nakasuhan ka, magbubukbuk ka na lang sa isang tabi at ipapako ka na lang sa krus. That's diba? true. Parang wala ata sa batas o mali sa batas na pag ikaw ay nakasuhan, basta ituturi ka na lang na isang guilty. Tama po. So actually back to back tayo ngayon si Basti nasa stage. They have maraming viewers pero it's okay lang. Pumunta kayo doon, lumipat kayo, it's okay. Kailangan kasi talagang bakbakan yung mga issue ngayon, mga palangga. So sir, doon ginisa ka ni Senator Estrada about pinipilit ka niya na ilabas yung confidential informant mo. Which is actually kagabi, may nagbigay sa akin na informante ko na binigyan ko ng clue yung itong mga kababayan ko. I don't know if napanood ninyo. But again, pinipiga ka niya na ilabas mo yung confidential informant mo at humihingi ka ng garantiya na hindi ka hindi ka makakasuhan or hindi ka ma-incriminate kapag na-reveal mo yung gender nitong mga informante. Bakit? Well, sinabi mo yun sa akin na nung tinanong kita, di ba, tungkol sa informante mo, ang sabi mo, babaunin mo na lamang sa libingan kasi ayaw mo nga talaga sabihin during the first interview. So, during that time, ano yung nasa isip mo? Bakit ka nila pinipiga? At kung let's say for example, hindi ka nanindigan, nasabi mo yung pangalan ng informante, ano yung magiging impact nito sa lahat ng mga investigador sa Pilipinas, investigador sa PIDEA? Alam nyo, unang-una, kapag ang confidential informant ay nasunog o na-reveal yung identity, hindi po kakayanin ng konsensya ko doon sa mangyayari sa kanya. Kung mapapansin nyo po kanina, ako ay kumuha lang ng statement. Ako po ay inireduce ko lamang yung testimonya ng confidential informant. Pero ang ginawa sa akin, talagang dinurog yung aking buong pagkatao. Talagang yun po yung nangyari. Yung papukayang confidential informant kung sakaling ipapatawag. Ngayon, ang mga alagad ng batas, kahit yung mga media, yung mga
yan, yung kanilang mga balita o kanilang mga trabaho, lalo sa law enforcement, may mga may malaking bahagi, Protektado. malaking bahagi yung mga kanilang mga sources o confidential informant. Itong mga ito, tinaya nila yung kanilang sariling buhay sa paglalahad ng mga mga pangyayari. Pero ang kasunduan sa pamamagitan nito ay iingatan yung kanilang pagkatao, yung That's true. kanilang pagkakakilanlan. Kapag ka ito ay nilantad ko, magiging hindi na ako katiwa-tiwala. Biruin ninyo. Ako'y pinagkatiwalaan ng impormasyon. Di po ba? At yung impormasyon na ipinagkatiwala niya ay maglalagay doon sa Kamatayan. pagkakakulong ng mga tao na kaibigan, kamag-anak, o anumang relasyon na meron sila, no? Nung kanyang mga itinuturo. Kapag ito ni-reveal ko, sino pa ang magtitiwala sa mga law enforcement agencies na magbigay ng impormasyon? Kagaya din sa media, sino pa magtitiwala sa mga media kung i-reveal din pala ang mga sources? Wala na magtitiwala. At hindi lang basta pagtitiwala ang masisira rito, kundi mamamatay, mapapahamak ang sino bang confidential informant na nagbigay ng impormasyon sa mga katulad naming mga alagad ng batas. Dati akong alagad ng batas, kaya sabi ko nga, itong confidential informant na to, total nagbigay naman ito. Kung sakali yan, makuha naman nila nandyan, at na-file sa korte, sabi nga ni Senator Bato, yan, nandun pa naman pala yan. Di public document. Opo, totoo po yan. Kung yan, public document at natuloy yan, ginamit sa application ng search warrant, pwede naman po yan tawagin. Pero, discretion po yan ng judge. Ng korte, Opo. Yung judge po, siya po yung magpo-protection dyan, magbibigay ng protection. Kasi, kung yung kanyang salaysay na na-reduce doon sa deposition of witness o sa sworn statement, nandun naman yung isa-sertifikahan po ng judge yan kung merong materiality doon sa kaso. Yes. Yun naman po yun. Kasi hindi naman mag-i-issue ang judge kung wala naman siya makitang probable cause. So, pag makita ng judge na may probable cause, mag-i-issue ng search warrant yan. At yun na yun ang magiging certification ng materiality na i-issue ng judge para doon sa tao para ma-admit siya sa witness protection program. Yes, sir. Forward na ako doon. Sabi ko nga kanina sa vlog ko, grabe yung mga revelasyon doon, yung mga na-raise mong issue. So yung pinaka nagtatak sa sambayanan, yung ni-reveal mo na mayroong bribery, okay, na ginapang si Lisa Marcos at itong certain James Kumar. So ikwento nyo po sa amin kasi hindi rin masyado yun nabigyan ng highlight. Parang binabrush off lang nila yung issue. So, tama po ba ang narinig namin doon sa Senate? At ito ba'y mapapatunayan mo just in case kung talagang hanapan ka nila ng ebidensya? Na totoo ba na may taong tumawag sa iyo na nakikiusap mula ang utos galing kay Lisa Marcos at papunta dito kay James Kumar at gumamit ng mga tao na kayo ay ino-offera ng something at ang nagbiro nga kayo, sabi nyo nga, ang hiningi nyo ay nagbiro ka ng parang loto kaya. Kasi siguro that sinabi mo yon para sa akin, candidly, dahil nga sa mga issue din na loan better sa loto, kwento nyo yon sir sa amin. Ay, nininawin ko po Hindi ko po sinabi sa inyo, sa Senate ko po sinabi. Sa Senado. Hindi sinabi ko ba? Opo, sabi ko. Hindi ko po sinabi sa inyo. Sa Senado. Yun nga, sa Senado, yun napanood namin kanina. Sorry, medyo bangag-bangag na, madaling araw na dito, umaga na pala. Buti na po yung maliwanag sa Senado. Sa Senado ko na po na-reveal yun. Ulitin ko po ulit. Sinabi nyo sa Senado kanina, okay, na mayroong gustong mag-bribe sa'yo at na wag na lang kayo sumipot doon sa Senate hearing. Ano po ang totoong kwento nun, sir? Dito, ngayon. Ganito po yun. April 30 yung hearing, nung Senate hearing yung una, no? Oo. At pagkatapos, kinabukasan, may interview ako parang kay Attorney Roque ako may interview ng umaga noon parang 11:30.
Ngayon, may dumating sa bahay, may bisita akong dumating, dati kong kasamahan. At ayun, nung nagkakumustahan lang, maya-maya, ang sabi niya, tumatawag sa akin si Picoy o yung si Eric Santiago, na ang alam ko, taga Napolcom yun, ano? Ngayon Kilala niyo sabi po niya, yun? Kilala niyo si ako, Picoy? namit ko na yun, namit ko na. Okay, Namit okay. ko na Go sa ahead po. Napolcom nung araw Go ahead, yun. sir. Tapos ang sabi niya, sabi niya, video call tayo. Video call. Sabi niya, kuya, video call tayo. Tapos sabi ko, naku, teka na, wag na muna. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, nung lumabas na yung pare, may ano ka ba, may camera. Yan naman, nahagip naman ng CCTV. Sa bahay niyo? Oo, sa bahay namin. At Okay. yung CCTV kasi namin, may audio yun eh. Okay. Ngayon, sabi niya, si Jonathan, napanood ka, putya. Sabi niya ganun, ganyan. Tapos sabi nga nung na hindi naman niya gusto yon, na lang yung tao, nagulat nga yung tao. Kaya, tapos sabi niya, tulungan natin. Tapos, later on, pumupunta na yung usapan na sinabi niya, nakausap niya na yung a certain James Kumar, yung Kumar, Bombay. Sabi ko, Bombay. Sino yung Bombay na? Ba't may Bombay? Tapos yung nga, ang meron siyang ka-three-way, may ka-three-way siya, itong James Kumar, at yung, may binabanggit siyang Lisa, at saka siya. At inuusap nga na patahimikin na lang, wag na ako magsalita. Hanggat maaari, wag nang aatin doon sa, sa hearing. Opo. So, sabi niya, hindi sasabihin ko, paparating ko. Kahit na katabi ako nung kaibigan ko, hindi niya sinabi na nandito siya sa bahay ko. Kaya, Sir, ikakat ko lang kayo. Sige, paparating ko. Sir, ikakat ko lang kayo. So, itong kaibigan mong pumunta sa bahay, naririnig mo tong usapan nila? Opo. Three-way naririnig mo? Okay. Opo, dahil nga naka video call, okay. malakas naman kasi nahagip nung camera yung audio eh. Wow. Nahagip eh. Kaya nga sabi ko, tapos ang mga narinig ko diyan, tulungan natin. Madali lang naman yan. Madali naman Ikaw yung tutulungan. Oo, ako daw yung tutulungan. Kasi, sabi niya, pare, kasi ganito yan, papatayin yan. Papatayin daw ako. Ikaw? Oo, dahil nga doon sa ang pinagtatakot na, ba't ako papatayin? Ako yung nag-imbestiga lang. Kung yung sinasabi ng PIDEA na hindi naman totoo itong mga dokumento na ito, ganun din yung sinasabi ni Senator Jinggoy na gawa-gawa ko lang to. Ang sinasabi niya at yung credibility ko ay questionable. Bakit magkakaroon na gusto kong kausapin ng isang James Kumar sa labas? Kung saan man yung Kaya nga sabi ko, kung gusto niya kausapin, dito na lang sa bahay. Ngayon, yung pag-uusap na yon, nagkaroon pa ng mga parang negotiation, kuyang, papayag ka ba, ganyan, sabi ganyan. Tapos, sinakyan ko naman, sabi ko gano'n, sige, basta dito sa bahay. Tapos, tila parang nagbago sila, nag-iisip na baka naman tantad ng CCTV o camera yung bahay. Tapos, ganyan. Ilan pa yung mga conversation namin? At yung ang sabi ko nga, kahit ano yung hingin mo, yung kung ano gusto mo, ibigay. Sabi ko, loto. Sabi ko, loto Kasi lang sige. Sige, ang sabi ng di man nitong si ng Picoy, sige, isasabihin natin, inaantay nga nila, sabing gano'n. Inaantay ni Lam. Inaantay mo ba kung sino Lam? Nalaman ko na nga kung sino yung Lam, yung pala, si rin pala yung Lisa Araneta Marcos. Ito po sila, sir. Si James Kumar at saka si Lisa. Nasa court sila. Yan po sila. Ibig sabihin, magkakilala talaga sila. Magkakilala po sila. Ayan. Kaya nga ang tanong ko doon sa kaibigan ko, kuyang, hindi kaya, ano kaya yan? Gaano ko totoo yan? Sabi niya gano'n, nakilala nyo talaga itong si James Kumar. Hindi, kilala namin talaga yan kasi dati pa namin kilala yan. Kaya lang, nung mga nakaraan, parang iniiwasan kami niyan. O iniiwasan pala kayo sabi ko gano'n. Hindi. Biglang sumulpot, biglang kinontak itong si Picoy.
Dahil nga dyan sa ano mo na yan, dahil dyan sa problema mo na yan, dyan sa Senate investigation na yung sa Pidea Leaks. Alam Yun niyo, yung alam niyo sir, mga, siguro may mga nagsasabing tao, wow, napakaswerte naman ni Jonathan Morales. 'Di ba? Na may offer pala sa kanya kahit anong hilingin niya, 'di ba? At nag-joke nga kayo na, pwede bang parang loto something. Parang napakaswerte ninyo. Pero bakit mas pinili niyo po, sir, na magsalita kaysa sa offer nila na name your price o name it whatever? unang-una, ang taong bayan ng dito mahirap lokohin ang taong bayan. Sa akin sinasabi nga ni ni Senator Jinggoy Estrada, ang dami mong kaso, ang hirap mong pagkatiwalaan. Yung mga kaso naman niya, tungkol lang naman sa mga trabaho. Yung kaso ko rito sa village, nangyari yan dahil ako'y presidente. Ng village. Kanina nga namumukhaan ko yung abogado ni Maricel Sariano. Kasi Maranan? Yung attorney Maranan ba yon? Hindi ko alam kung yun ang pangalan nun dyan sa abogado na. Sabi ko nga, nasulat ko yun Okay, parang but anyway, natatandaan ko, meron kasi akong law office na pinailan ng disbarment. Okay. Meron akong pinailan ng disbarment, Ngayon, dahil may ginawa sa akin ito na-violate yung aking constitutional rights. Ngayon, sa kasamaang palad, yung pinail kong disbarment do sa law office na yon, do sa mga na yon, na-dismiss. Pero yung isa sa kasamahan nila iyon pinag-komenta ng Korte Suprema. Pinag-komenta dahil pinailan ko nga din ng disbarment dahil sa mga ginawa rito. At yun, yung abogado na yun, na kung hindi ako nagkakamali, yung abogado kanina kasamaan. Kaya nga, nagulat ako nung sinabi ni Senator Grace Poe, meron daw folder na pinamigay sa kanila. Sabi ko, bakit nasali dito yung mga problema doon sa village? Kasi dito sa village namin, talagang napakaraming mga naging dahil nga doon sa pagpapatupad ko ng mga rules dito Kasi sir, di ba private yun? Di ba private private documents yun Di ba? Public po yun. Public. So, okay lang. Kasi, okay lang. Okay. Kasi, go ahead, sir. Naisang pala sa mga Ngayon, kung makikita nyo, halos lahat ng mga ng mga against sa akin dito, sila yung kliyente, yung law office na yun. Oo. Kaya nga sabi ko, parang kilala ko tong babae na to. Hindi lang ako sigurado Pero kung yun nga ang pangalan yun, ito yung isa doon sa mga kinasuhan ko dahil nga na-violate yung aking constitutional right. Sa akin, bilang bilang isang tao hindi naman din ako papayag na kung maaargabyado ko, hindi naman din ako papayag na hindi magsampa ng kaso. Kasi ginagawa sa akin yan ginagawa hindi pa pwedeng hindi ako magsasampa ng kaso para naman maalagaan ko yung aking karapatan bilang tao at ginagarantiyan naman ng konstitusyon yan. Sir, alam nyo, majority naman ng taong bayan, alam nila na ang nangyari doon sa Senate hearing is more on character assassination at para durugin kayo. Naman po, bukas ang isipan ng taong bayan at majority ay umaayon sa inyo. Pero nung narinig ba ninyo doon sa usapan, habang yung kaibigan nyo, kakilala nyo na pumunta sa bahay ninyo, na may ka-three-way siya, naka-video call, na sinasabi, di ba, tutulungan ka na lang, name your price or, kung anong gusto mo, tas nabanggit ang pangalan ng First Lady, Lisa Araneta Marcos. Okay, ang tawag ko nga po dyan ay First Kidnapper. But anyway, so, nung narinig nyo po yon na pangalan ni Lisa Araneta Marcos, na siya ang mastermind, nag-uutos na kayo ay bayaran, that moment, dalhin mo kami sa panahon na yon. Ano yung pumasok sa isip ninyo at sa puso ninyo? Ganito na ba talaga sila ka-apektado? Kasi kung ipagpalagay natin kung itong pangyayari na nagde-depict doon sa 5 litrato kung matagal lang nangyari ito,
at hindi na ginagawa, wala silang dapat ipag-alala. Kasi pagpalagay natin, dati na yan dala ng kahinaan ko yan, dala ng kahinaan ng aking pagpapasya. At ako inaamin ko, nalulung ako dyan kung ganun yung sinasabi. Ang taong bayan naman mapagpatawad Basta mapatunayan lang na hindi mo na ginagawa uli. Hindi po ba? Kung nga yung mga nahalal ng bayan na na-convict ng bribery, tinanggap ng taong bayan, yan pa. Ang Pilipino mapagpatawad naman. Mapagpatawad. Ngayon, kung yan talagang hindi na ginagawa, walang dapat ayusin, walang dapat aregluhin. Yes, sir. Wala pong dapat aregluhin. Kasi unang-una, makakasuhan ka pa ba? Hindi ka na makakasuhan dyan sa kung ano man nagawa mo nung nakaraan, hindi ka makakasuhan. Unang-una, gaano ka nakakasiguro at mapapatunayan mo na talagang illegal na droga yung sinisinghot ng mga panahon na yun. Kaya nga. Di ba? Hindi rin di ba? Ang ano lang naman po dito is yung mapatunayan na malinis. Kaya ang tanong ko, bakit kinakailangan magkaroon ng ayusan? At bakit itong tao na to na James Kumar papasok doon sa sa equation? Yes. James Kumar plus itong a certain Lisa o First Lady o Lam na papasok, iniisip ko, ano ba to? Gawa-gawa lang o masyado namang atang kasi para magkaroon ng equation na ganoon at ang subject ng ng Senate hearing nito ay yung PDEA leaks na patungkol doon sa classified information na nakalagay doon sa classified document involving doon sa politician na si Bongbong Marcos at saka yung actress na si Maricel Soriano. Kaya sabi ko, mukhang mukhang malapit sa katotohanan. Yes, sir. Mag-agree ba kayo sa akin at yun din ang sentimiento ng taong bayan na since na-expose nyo to sa Senate hearing na may certain Lisa Aranta Marcos, the First Lady, na willing kang bayaran para wag ka lang umattend sa Senado at bumaliktad ka na o whatever kung anong kondisyon pa ang ibibigay sa inyo. Tama ba na ipatawag siya? Kasi wala siyang immunity, sir Walang immunity ang First Lady. Tama ba sa tingin ninyo na pwede na ipatawag itong si Lisa? Kasi nabanggit doon sa Senado na papatawag si James Kumar. Pero yung First Lady, hindi Hindi nabanggit na ipapatawag siya. Alam niyo, parang naaalala ko kanina yung sinabi ng senador kanina na parang ang daming mga pangalan na parang gano'n, Ano magagawa ko? Pumapasok sila kagaya doon sa sa mga dokumento, 'di ba? Yes. Tapos eto yung yung mga binanggit ni ni Picoy o ni Eric Santiago nung kausap niya yung kaibigan ko doon sa cellphone. Siya ang nagbanggit Siya ang nagbabanggit. At bakit naman magbabanggit ng mga taong gano'n na makikipag-ayos sa akin? Parang ang nangyari dito, parang tumatayo siyang broker. Parang broker parang middleman. Yung nasa telepono. Nasa telepono. Nasa telepono. Okay, kasi, ang tanong ko rin doon sa kaibigan ko, bakit siya lalapitan nitong si James Kumar? Hindi, kuya, kasi kilala yan, malalim yan, maraming kilala. Maraming kilalang mga yan. Tsaka talaga ako personal na na-meet ko rin yung James Kumar na yan, sabi niya gano'n. Kaya nga sabi ko, bakit siya? Yung nga nagtatanong, naghahanap. Sabi nga, sinabi naman ni Picoy, naghahanap ng At saka, ang may kapatid siyang PIDEA So, yun yung kaya kahit ako Sino ang may kapatid na PIDEA? Sino may kapatid? Si Picoy. Oo, may kapatid siyang PIDEA agent. Kapatid siyang Drug Enforcement Officer o PIDEA agent. Kaya nga, ang ko na lang na ibig sabihin, kaya siya nilapitan itong si James Kumar dahil alam na may kapatid siyang PIDEA. Maaari, ganun na nga. Pero kilala talaga niya yan Sir, alam niyo ba na itong si James Kumar, na-vlog ko to few days, I think 2 days ago. Kasi na-research ko, may nagtimbre din kasi sa akin. Bago pa po kayo tumestify sa Senado, hindi ko alam kung sino to mga puting ahas na randomly nagme-message sa akin at binanggit nga po si James Kumar. So, ginugol ko po siya, ni-research ko siya. Siya po ay secretary ng Volunteers Against Crime.
Kaya nga po kina-question ko ang VACC, Volunteers Against Crime and Corruption, na bakit tahimik sila, and also yung kanilang presidente. So, secretary po ito. So sa tingin nyo ba, I don't know kung mag-agree kayo sa akin, ang VACC kaya tahimik na supposedly lumalaban sila sa crime and corruption kasi ang secretary nila si James Kumar? Hindi ko alam kasi unang-una kilala ko sila Kadante, sila Kabobot, yan sila Boy, Tata Boy. Kilala ko yan, mga yan sa VACC. Kilala nila ako. Mahirap naman siguro kung tayo na okay, bakit sila nananahimik. Opo. Pero siguro mas maigi matanong nyo sila. Matanong nyo sa sila kung ano yung kung nananahimik pa talaga sila o hindi lang talaga nakakarating sa kanila yung siguro bigyan natin din sila ng pagkakataon. Benefit of the doubt. Yes, sige, manawagan tayo. Para maipaliwanag yung sarili nila. Manawagan ako, VACC, ito lang po yung aking email. Kung talagang lahat tayo dito ay para sa taong bayan, hindi nyo ako kalaban, ako lamang ay isang sugo ng aking taong bayan dito. Yan. Kumbaga mouthpiece nga ako. At sir, moving forward, okay? Napakaganda. Although gusto kang ginang up ka doon, pero tumayo ka. Sabi ko nga, you stand tall. Nanindigan ka. Nandoon yung presence of mind mo. Nandoon yung spirit mo na talagang kailangan masabi mo yung dapat mong sabihin. Isa sa pinaka maganda din, yung tungo sa more than 2 minutes na drug test na at least na pag-usapan. Gusto kong tanungin sa'yo, nung binavouch ni PIDEA Chief Lazo na kaya daw po 2 minutes yung drug test ni Marcos Jr. kasi daw negative at based daw yun sa some certain karyon. At magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!